Itong halaman na gumamela dito guys. So ito yung itsura dito kapag umaga. Ayun na pala daw guys. So ayun guys, tingnan natin ulit itong mga baboy kung ano nang ginawa. Ayan, so dahil tapos nang kumain guys, ayan, nagpapahinga na. So yun ang haba ng katawan guys. So ibig sabihin naubos na nila. Tig 1/4 kilo sila guys ngayong morning. Ayan, tapos mamayang hapon 1/4 kilo ulit. So ayan, maya maya paliliguan natin sila guys. Ayan. So ayun guys, paliliguan na natin yung mga alagang baboy. And dahil nga bagong kuha lang natin sila sa ibang baboyan, so syempre hindi pa sanay sila na maligo talaga, lalo na yung nakita pa nga natin na medyo marumi yung katawan. So liliguan natin sila ngayong araw na to. Syempre lampas na naman sila ng more than 1 month mga katropa, so okay na, naliguan sila. Kasi mga katropa, yung hygiene ng baboy talagang kailangan lagi silang malinis para at least presko yung katawan. Kasi ang mga baboy mga katropa, hindi yan pinagpapawisan, lalo na sa panahon ngayon na sobrang init. And dito sa kulungan natin, sa pigpi natin, minsan talagang mainit yung panahon. Baboy, ayan, so first time maligo. Ano natin? Ayan. Para matanggal yung mga dumi. Ayan. So at least mamaya yan guys, ano na, so ayan guys, at least medyo malinis-linis na yung noo na lang, sobrang likot kasi. Ayan, so dito naman tayo sa kasunod. Ayan guys, so magandang gawin yung paliligo sa baboy sa umaga guys, para at least kapag umaraw na talaga, madali nang matuyo etong mga semento naman sa kanila. Ayan. So dito naman tayo guys sa kasunod. So etong isa, medyo malinis na, yung mukha na lang ang maangos. Isa na guys na mapaliguan. Ito nakita nyo naman. So hindi pa naliliguan sa dati nilang mga kulungan. Kaya ngayon tayo yung magpapaligo sa kanila para at least masanay na sila guys. Lalo madulas. Guys, presko na yung mga alaga natin. Ayan. So maganda ng tingnan. Kahit hindi pa linis na linis talaga guys, kasi sobrang likot. Ayan. So first time nilang maligo guys. Pero at least mamaya maya matutuyo na sila. So ito na naman yung yung inumin nila guys. Ayan. So may halong Vitamin Pro and Aprolite para at least hindi sila guys magtayi. And may kasamang vitamins na rin guys. Anti-stress na rin. So I'm sure first time nila na-stress tong mga baboy na to sa paliligo. Unang paliligo nila guys. Kaya yan. So since may init naman guys yung panahon, nakita nyo maaraw. So okay lang, mamaya maya tuyo yung mga yan. Yan, tuyo na rin tong sahig. Lang tayo guys sa first day natin dito sa baboyan. Ibig sabihin nito, nakagastos tayo guys ng 8,163. Na guys yung pagbili natin ng Aprolite, Vitamin Pro at saka Multi-B. Ayan, kasama na rin tong 1 kilo ng pre-starter ng Bimig. So 163 lahat yung ginastos natin dito sa apat na ito. Presyohan nga pala ng baboy dito sa aming lugar ay syempre 4,500, pero dahil kaibigan natin kaya ginawa na lang 4,000 ang bawat isa. Times 2 kaya 8,000 pesos.
guys yung isa pa. So ibig sabihin pala guys, kapag mag-i-start tayo sa piggery business, tapos isang baboy lang yung aalagaan natin. So approximately 4,163. Ayan. So sa ibang lugar guys, may nakita ako yung iba 2,700 sa mga malalayong lugar na probinsya dito sa Pilipinas. Pero ang normal pricing na guys is nagre-range na talaga between 4,000 to 5,000 pesos. Hindi natin sure guys kasi ngayon ang live weight naman ng baboy dito sa aming lugar is naglalaro sa 155 to 165 pesos per kilo. Kapag papalaki mo yung baboy ng 100 kilos, so 16,500. So approximately guys, tinataya natin ang maaaring magastos natin sa pagpapalaki ng baboy is magra-range ng mga 12,000 mahigit. Higit natin to guys na 4 na buwan aalagaan. So hindi counted guys yung simula pagkapanganak ha. Ibig sabihin pagbili natin sa kanila. Ganun kasi guys talaga yung bilangan sa pagpapatining. Ang pagpapatining kasi nagka-count tayo ng first day ng pagpapatiner dun sa kung kailan natin binili yung mga alagang baboy. And normally 3.5 months hanggang 5 months, and ang pinaka-normal na is yung 4 months talaga mahigit na pag-aalaga mga katropa. Para at least matiyak natin na ma-reach nila yung target weight na inaasam natin mga katropa. Yan yung 85 kilos, 90 kilos, 100 kilos, and up. Sabihin guys, napakamahal na rin talaga ng initial capital sa pag-aalaga ng baboy. So, dyan pa lang nga, 2 baboy, nakagastos na tayo ng 8,163. What more pa kaya kung 10 baboy, di ba? So, pataas na ng pataas guys, kaya titingnan naman natin paano pa natin palalakihin to, and pag-uusapan natin araw-araw yung mga kwento tungkol sa pag-aalaga ng baboy mga katropa, and mga best practice na rin. Pa yung mga ibang gamit natin sa negosyo ng pagbababoyan, pero unti-unti nating babaklasin na naman to at iaangkla na naman. Mamaya pagdating sa bayan, bibili tayo ng iba pa nating mga kailangan para dito sa ating munting farming. Ayan. Piggery, ayan, backyard piggery mga katropa. So ibubulatin natin kung okay pa yung blackboard na ginagamit natin. Ayan. So pagpahingay natin muna natin itong mga alaga natin mga katropa. Ayan, nakikita na ako sa kanila kahit na medyo marami-rami pa ng konti. Ito kasi guys yung first time na niliguan natin itong mga alagang baboy. Mas okay na rin yun guys na hindi sila masyadong mabigla, para hindi naman sila may stress. Yung isa nga kanina nakita ko parang nilalamig talaga dahil first time niya din talaga mga katropa. So bibili na lang tayo guys ng mga gamot na maaari natin gamitin para at least anytime na kailangan natin dito sa ating babuyan, kaya nating maggamutin na yung mga alaga natin mga baboy. Ito guys, landrace. Ayan, so para malaman natin na landrace, nakatutok yung tenga sa baba, sa lupa. So landrace yan mga katropa, and basta kulay puti ha, baka mamaya nakatutok nga yung tenga sa lupa pero kulay brown naman o kaya kulay black na may batik-batik. Ayan, and ito mga katropa is ayan, large white. Ayan, so at least may dalawang klase tayo dito sa ating babuyan, isang landrace at isang large white mga katropa.